Yo, what's up sa inyo mga ka-influence? So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, bigyan kayo ng quick update sa ating fish room. So ano ba nangyari? Ayan. So ito bigyan natin ng unang update. Ito ay okay na sila. Ano? At yun nga pala guys, naglilinis na rin pala tayo dito dahil nga meron tayong panibagong parating na mga isda. So siguro sa next video na yun. So ngayon, ah bigyan ko lang kayo ng quick update sa ating available na isda dito sa ating fish room. Marami tayong isda. At dito nga pala guys, nag-i-stock tayo ng tubig. Yan. At wala na tayong mapaglagyan ng mga accessories natin. Dahil sobrang punong-puno na yung ating fish room ng mga isda. So, yun guys, ito lang. Ayusin ko lang itong post. Tapos balik ako kayo mamaya. Tapos papakita ko sa inyo na back camera yung mga available nating isda. So, ayan nga pala guys. Ito ang itsura ng ating fish room. Pag papasok kayo. So, sa mga nagtatanong bakit ganito nga ba ang kulay ng aking tubig sa aking mga aquarium. So, pinakaunang masasagot ko sa inyo ay yan ay stock na tubig. So, hindi ako masyado nagpapalit dyan. Ano? So, mapapansin nyo guys, yellowish siya. Pero, clear. Clear yung tubig. Hindi siya malabo or ano man. Siguro dahil sa aquarium lang yon. Ano? Pero, ayan, hindi rin tayo masyado nag-iisa sa masyadong aquarium. So, ito nga pala guys, kaya ganyan sila, kaya konti lang yung tubig nila. Nagtanggal na tayo ng tubig. Dito, nagbawas tayo dahil nag-siphon tayo ng mga ilalim, mga dumi nila. Tapos ito, pinapa-completely cycle ko lang sila, pinapasta ko lang para siguradong okay na okay yung mga isda natin. So, paano nga ba ma-achieve yung ganitong kulay ng tubig? So, ang gagawin nyo lang guys, tatanggalin nyo lang yung dumi sa ilalim. Para ba tanggalin yung dumi sa ilalim, yung mga poops nila, yung mga uneaten food, yung mga dumi-dumi nila. So, ang gagawin nyo lang guys, sa siphonin nyo lang, gagamit kayo ng siphon, yung vacuum cleaner. Yan, gagamit kayo niyan. Tapos, magsa-siphon lang kayo. Tapos, kung ano yung nabawas na tubig, ganoon lang din yung idadagdag nyo. So, ganun lang yung gawin nyo dahil gusto ng isda yan, dahil hindi nagbabago yung tubig. So, ramdam nila yung natural environment nila. Tsaka pwede kayo guys maglagay ng bato. So, ang cons lang ng bato, syempre, mahirap siya linisin. Pero, maganda pag may bato dahil, merong beneficial bacteria na bumubuhay sa bato. Tapos pwede rin kayo maglagay ng mga halaman. So, para mas clear na clear. Pag may halaman yan guys, hindi yan masyado mag-yellowish. Pero depende sa halaman or depende sa ilalagay nyo. Kung maglalagay kayo ng drift food, mag-yellowish yan dahil nga, syempre, naglalabas ang tannins yan. So, okay guys, dito muna tayo magsimula dito sa ating mga glow tetra. Ayan. So, ito na lang yung ating glow tetra. Yung sa gitna, konti na lang. Dahil ilang beses tayo nagpapaship sa ibang, sa San Jose. Yan, malakas sila kumuha ng glow tetra at saka sa Victoria. Sa taas, konti na lang din. Ayan. So, naliles na yung casualties natin dito. At ito guys, nagkakaroon na tayo ng lumot. Kung napapansin nyo, may nagkakaroon na tayo ng lumot. So, kinukulang na tayo ng tigalinis. Itong ilaw na ito guys, talagang nakabosa siya almost 24 hours. Tapos dito, yan, kukunti na lang. Meron din tayo itong mga napahalong, mga mollies. Para if ever may katanong kung pwede ba silang magkasama, kung compatible ba sila. Yes po, pwede po magkasama ang mollies, swordtail sa ating glotetra, mga rosy barbs. Yan, pwede na po sila magsama-sama. Meron din tayo itong mga corridoras. Ayan. So ito nga pala guys ang pinintura natin. Nagyan siya ng kalawang ulit. Pero yung sa iba naman, okay pa naman. Ayan, okay pa naman. Siguro, depende sa kapal. Pero syempre, mas maganda pag tagang kukuskusin natin yan sa susunod. Sa susunod na guys. Okay? Sa baba, ito yung ating mga glow tetra pare. Ayan, marami sila. Tapos syempre dito, mga mollies natin. Ayan. So ito nga guys, wala na akong mapaglagyan
ng ating mga lagayan dito, mga gamit. Dahil punong-puno ang ating fish room ng mga aquarium. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. So, dito nga pala guys, dito. Meron tayo itong mga long fin, green danios. Ayan, iilan na lang sila dahil pinakyaw na rin. Kaya kailangan na rin natin mag-restock. Ano? Tapos yung mga plants, gusto ko magparami tayo ng plants. Ayan, so na-champo lang ako. Ayan, mga plants. Tapos syempre, dito naman tayo sa ating matatagal na glow tetra. Ito. Yan, malilit lang to noon pero nagsisilakihan na sila. Yan, ito yung mga matatakaw talaga, grabe yan. So ito nga pala guys, mahina na yung pump natin dito. Nag-iisip ako kung anong pwedeng gawin. Kung papalitan ba natin ng isang buong malaking air pump para lahat na ay sama-sama or mag-replace lang ako ng isa pa. So pagpasensya nun guys, medyo makasama lang yung pakiramdam ko. Yung uso kasi yung trangkaso tsaka ubo dito sa amin kaya yan, medyo hirap tayo mag-vlog. Tsaka sinisipon din. So ito guys yung ating mga platy. Dito naman guys, ito yung mga natin. Guppies. Yan. So ayan, meron tayo dito isang casualty. Sa dami niyan, sa daming dumating yan, meron tayong isang casualty. Tanggalan natin yan. So hindi talaga guys mawawala yung casualties. Talaga meron at meron yan. So ito, bukas pupunuin ko tong mga to. So sa ngayon, papacycle lang muna natin para safe ang ating mga isda. Ito, di pa ito nalinisan. Ito naman yung ating mga feeders. Ayan. Kakaunti na lang sila. Ito pa yung mga glow tetra natin. Natin kung susunod sila dito. Ayan. Malalaki ito nandito. Tapos, ito yung mga angelfish natin. Yan, kukunti na lang sila. So, di ko alam kung pure na ba tong tank na to. Or naman yan, minumulutang pa. So, tingnan natin kung anong may lalagay natin dito sa tank na to. So far, magte-testing ako. Yan, okay naman yung ibang isla. Kaya siguro pwede natin ito lagyan. Mukhang pure na ang tank na to. Na fully cycle na. Ayan. Dito naman. Ito guys, okay na sila. Okay na ang mga glow tetra natin dito. So, masasabi kong effective yung ating paggamot. Siguro, kinulang lang tayo ng oras or sadyang na-late lang tayo kaya medyo yung iba ay na-wash out. Pero kung nagawa agad natin yun, panigurado itong mga to ay konti lang yung damage, konti lang yung mamamatay sa kanila. Tapos, ito guys, ang ating mga cute na mga puppies. Kaya ako guys sa tawag itong mga puppies kasi parang lagi sa naghihintay ng pagkain. Ano? Pag tinignan mo sila, oh. Yan guys, oh. Sama-sama sila. So ito nga pala yung mga albino natin na Oscar. Ayan. Tapos dito, meron tayo itong mga pako, red belly pako. At ito naman yung iba nating Oscar din. Ayan, oh. Ayan, oh. Gutom na gutom. So, ito yung mga tiger. Meron dito mga chili red. Yung mga albino, ano natin dito, albino tinfoil barb. Ayan. So, may pagkain ba tayo dito? Pakainin natin yung Oscar. So, magpakain tayo ng Oscar, guys. Dahil yung Oscar, sobrang nakakatuwang pakainin. Ayan. Pakain natin sila, guys. Ayan, oh. Grabe, oh. Oh. Diba? Ito pa, oh. Hindi tayo magpakain sa gitna. Yan. So, ayan guys. Yung ating pakain tayo ng mga glow tetra. Para sulit. Oh. Ayan. Diba guys?
Dito, active na ba kaya sila kumain? Active na yan, guys. Diba? Ayos na ayos. Kaya, ganyan lang guys. Pag medyo meron tayong pagkakamali, share natin kung paano natin isosolve para, syempre, magkaroon kayo ng idea. Ayan, no? Tatakaw ng mga isda natin. Pakainin na natin ng mga angelfish. Uy! Grabe, gutom na gutom mga angelfish natin, no? Nagmamadali. So, siguro guys, mali ako ng setup. Ang angelfish kasi, ayaw niya na may current. So, siguro itong mga angelfish natin, papalit natin sila sa lagay na walang ano lang. Itong sponge lang. So, siguro susunod, pag okay na yung kalagayan nila. So, ito, puno na to guys. Papatayin ko na yan. So, ayan lang guys.